Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalimang kabanata ng awit ni Solomon at magbabahagi ng salita si Pastor Jason. Noong nakaraang Biyernes ay napag-usapan po natin ang pagbabago ng ating katayuan o kaya ang ating pagiging panibagong nobya bilang ang Diyos ang ating nobyo. Napansin po natin na sa mga naunang kabanata ay 3 beses na tinawag ng nobyo ang kanyang nobya, ngunit hindi ito tumugon. Ang ikatlong pagkakataon ay nang tinawag niya ang kanyang nobya papuntang Lebanon. Ngunit ang lahat ng ito ay parte ng proseso upang maging panibagong nobya. Sa ika-4 na kabanata ay halos handa na ang nobya, ngunit hindi pa nakakarating ang nobyo kung nasaan man siya o kaya sa hardin na kinalalagyan niya. Kaya sabi sa verse 16, umihip ka hanging timog sa ilagay, gayon din ang masamyo kang bango na buhat sa aking hardin. Hayang ang aking sintay magpunta sa hardin niya upang pumitas at kumain ng mga bunga. Nais ng mangingibig na makapiling ang kanyang nobya, kung kaya naman nagkaroon siya ng ganitong kahilingan. Nadinig ito ng kanyang mangingibig, kung kaya siya ay tumugon. Pinapakita po nito ng atin pong puso ay napakahalaga. Mula sa huling kabanata hanggang sa kabanatang pong ito, mayroon lamang pong isang pagkakaiba. At yun ay ang pagnanais, ang pananabik, sabi sa verse 1, nasa hardin ako ngayon, aking mahal, aking sinta, at ako ay nangunguha ng balsamo at ng mira. Nilalasap ko ang tamis nitong pulot ng pukyutan, iniinom ko ang gatas at alak na malinamnam. Mapapansin po natin dito, ang nobya nga ay tunay na tumindig na bilang tunay na asawa. Ang kaibigan ng nobyo o ng mangingibig ay naroon din at sila ay nakikipagsaya. At ang mangingibig na lalaki ay nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya dito, kumain na at uminom kayong mga mangingibig hanggang kayo ay malango sa tamis ng pag-ibig. Ito po ay tungkol sa interaksyon sa pagitan ng asawang babae at ng asawang lalaki. Sa verse 2,
Iyon po ay ang pagpasok bilang tunay na mandirigmang nobya. Kung kaya naman ang kabanatang ito ay lalagyan po natin ng pamagat na ang paglakad sa kapasidad bilang mandirigmang nobya. Ang kabanatang ito ay susi lalong-lalo na sa pagbabago ng nobya upang maging isang mandirigmang nobya o kaya sa English ay warrior bride. Dapat po tayong maging matapang, matatag, lalo na sa pagharap ng mga problema. Kung nais po nating maging tunay na mandirigmang nobya. Verse 2 hanggang 7, ito po ay ang pagsubok ng pag-ibig. Sa verse 2, kahit na nga sa pangarap kong ako ay natutulog, naririnig ang mahal ko, sa pinto ay kumakatok, ako ay iyong papasukin, aking mahal, aking sinta. Na tulad ng kalapati, ubod, linis at maganda, basang-basang ulo ko nitong hamog sa umaga. Kinagabihan o kaya ay hating gabi. Ang mangingibig na lalaki ay darating upang kumatok. Dito nabanggit na kanyang tinawag ang kanyang mahal bilang kanyang sinta, kalapati, ubod, linis at maganda. Napakita lamang po nito na ang kapasidad ng isang mandirigmang nobya ay higit pang tataas ng tataas o kaya tatayog ng tatayog. Ang kanyang pagtawag, ang pagkakatawag ay patuloy na mapagyayaman. Ang mangingibig ay napakaraming mga pagsubok na pinagdaanan at napagtagumpayan. Kung kaya naman pagdating ng kinakabihan ay makakadalaw na siya. Kumbaga ito ay pagsubok o kaya pagsusulit kung tunay bang handa ang nobya. Ito po ay may ahalin tulad po natin sa tuwing tayo ay tinatawag ng Diyos kung handa po ba tayong tumugon o hindi. Sabi sa verse 3, muli pa bang magbibihis gayong ako'y naghubad na, akin bang dudumihan muli na hugasan ng mga paa? Ito po ay hindi katulad ng simpleng pagde-date lamang bagkus sila ay mag-asawa na. Nais ng nobyo na buksan niya ang pintuan, ibig sabihin kailangan niya pa rin itong buksan kahit na ikaw ay nakasuot na ng iyong pajama, nakapantulog na. Mapapansin po natin dito na ang nobya tila ang tugon niya ay nais niyang maging handa at nais niyang ipakita ang
magandang aspeto niya. Kailangan ng makeup, kailangan mag-ayos. Ngunit kung sa panahon po natin ngayon, alam po natin na ang pagme-makeup ay aabot ng kung ilang oras o kaya ng ilang mga minuto. Maihalin tulad po natin ito sa ganitong sitwasyon. Hindi handa. Kung tutuusin ay mayroon din pong pagpipigil para sa mangingibig. Kung tutuusin ay may mga kilala ako na hindi pa nila kailanman nakita ang kanilang mga asawa na wala pang makeup. Hindi lahat ng babae ganito, ngunit mayroong mga tao na ganito. Sa TV, nakikita po natin niyon, ngunit sa realidad, sa totoong buhay, ay mayroon po talagang mga ganitong tao. Mga taong may mga tao na kailangang matulog ng mas maaga kaysa sa kanilang mga asawa at kinakailangan din na mas magising ng mas maaga kaysa sa kanilang mga asawa. May mga pagkakataon na kung nais nating tumugon sa Diyos ay pinipilit natin na maging handa, at kung sa tingin natin na ay hindi pa sapat ang ating paghahanda, kung kaya naman tayo ay nagtatago mula sa Kanya. Kaya mayroong mga tao na nag-iisip na kung kanilang kung nais nilang sumunod sa Diyos ay dapat maisuko muna nila ang kanilang paninigarilyo. Ngunit meron din yung mga taong tuwing nakakatanggap ng panalangin ay agad nang tutugon sa Diyos o kaya agad nang susunod sa Kanya. Ngunit may mga pagkakataon na hindi po tayo laging handa. Pagkatapos ay pinipilit po natin na maging perpekto sa harap ng Diyos, ngunit kung tutuusin ay alam na ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Katulad po nito na kung saan ang mangingibig ay kumatok sa pintuan ng kanyang nobya, ngunit ang tugon ng nobya ay hindi pa siya handa at kailangan niya munang ihanda ang kanyang sarili. Nais niya munang magpaganda bago makipagkita sa kanya. Mapapansin po natin na pagdating sa pangungusap ng nobyo, siya ay dumating sa ating gabi. Ibig sabihin nito ay napaka-importante ng kanyang dahilan ng pagdating doon. Ito ay nagtuturo lamang po sa atin na dapat po tayong maging handa lagi sa pagtugon sa Diyos. Ang katanungan ay kung tayo po ba ay laging handa. Na kahit sa panahon na tila hindi swak ang oras na mayroon, hindi swak ang pagkakataon ng kanyang pagtawag sa atin, ngunit ang katanungan ay kung handa pa rin po ba tayong tumugon sa Kanya sa kabila ng lahat ng ito. Ang ganitong kondisyon ay pamilyar.
Nang ako ay tumugon sa Diyos, ako ay agad na nagbitiw sa aking trabaho, pagkatapos ay nagpunta sa US upang mag-aral. Pagkatapos ay pumunta sa Hong Kong upang maglingkod. May mga pagkakataon na tayo katulad ko ay masyadong naghahanda sa pagtugon sa Diyos, ngunit nagiging dahilan ito upang hindi natin masunod agad ang nais niya. Dahil sa paghahanda ay hindi na tayo nakakasunod sa tamang timing. Kung matatandaan po natin, dumating sa pagkakataon na ang nobya ay hanap ng kanyang nobyo. Ngunit ngayong narito na ang kanyang nobyo, ay nais niyang maghanda pa muli, ihanda ang kanyang sarili hanggang sa halos maging dahilan pa ito upang hindi niya masunod ang tunay na timing ng kanyang nobyo. Sabi sa verse 6, ngunit nang siya'y pagbuksan ko, hindi ko na inabutan, hinanap ko ng hinanap, ngunit hindi natagpuan. Sa laki ng pananabik na tinig niya ay pamakinggan, tinawag ko ng tinawag, ngunit walang kasagutan. Ang mahal ko ay hinanap, di tumigil, di naglubay, hanggang ako ay mahuli, mga tanod nitong bayan. Hinagupit nila ako, walang awang sinugatan, balabal ko ay hinatak, pinunit pa at ginutay. Makikita natin dito na imbes na protektahan ang mga taong naroon, ay naging dahilan pa sila upang masaktan ang nobya, ang mangingibig na babae. Hindi na naunawaan ng mga taong to ang sitwasyon ng babae. May mga sitwasyon na hindi po tayo nauunawaan ng iba pagdating sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, ngunit ang lahat ng ito ay parte ng pagsusulit o kaya ay pagsubok. Kailangan katagpuin ng nobyo ang kanyang nobya, ngunit hindi sila nagkatagpo dahil sa maling timing. Sinubukan ng babae na buksan ang kanyang pinto, ngunit wala na doon ang kanyang nobyo.
Pagkatapos siya ay lumabas upang hanapin siyang muli. May mga pagkakataon na ganito din po tayo pagdating sa ating ugnayan sa Diyos. Nais malaman ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. Tayo po ba ay handa na hanapin siya? Na kahit na sa paglabas natin maaaring masaktan po tayo at mapagnakawan. Tayo ay masasaktan, tayo ay mananakawan, ngunit pagkatapos nun, naroon pa rin ba ang ating pag-ibig sa Diyos? Ito po ay uri ng pagsubok. Tayo po ba ay laging handa? Tayo po ba ay handa na pagbuksan ng Diyos? Na matapos natin silang mahanap, maaari po tayong masaktan, maaaring mapagnakawan, ngunit handa pa rin po ba tayo na hanapin siya? Ito po ang ating pagpapalago ng ating kapasidad bilang nobya ng Diyos. Posible na tayo po ay makaranas ng mga pagsubok. Pagkatapos tayo ay tutugon o kaya ay aabot sa ikalawang parte. 9 to 16. Sabi sa verse 9, "O babaeng napakaganda, bakit di mo ilarawan? Hinahanap mong lalaki na sabi mo iyong mahal, sa amin ay sabihin mo kaiba niyang katangian, na dahilan ng bilin mo at mahigpit na panambitan." Sunod, "Ang irog ko ay makisig matipuno ang katawan, sa sanlibo ay siya lang ang may gayong katangian. Alon-alon ang buhok niya, mahaba at nangingintab, mahal pa iyon kaysa ginto, kulay uwak ang katulad." Dahil nais niyang mahanap ang kanyang minamahal, ay nagbigay siya ng mga katangian na mayroon siya. Sa higit
po nating pagsasabi ng mga katangian ng Diyos o kaya'y pagsasabi ng kung sino siya, ay mas lalo pa pong magiging malapit ang ating ugnayan sa Kanya. Katulad ng kung paanong inilarawan ng nobya o ng babae ang kanyang mangingibig. Ngayon ay pumunta po tayo sa verse 16. Mga labi ay maalab matamis kung humalik buo niyang katauhan, sadyang kaakit-akit iyan ang ayos at larawan nitong aking iniibig. Sinasabi po nito na ang kanyang mga labi ay matamis. Sa espiritual na aspeto, ang mangingibig na babae ay patuloy na kumakain ng salita ng Diyos. At ang kanilang pagkilala sa isa't isa ay mas malalim. Ito ay paglago ng ugnayan. Maaaring iba po ito sa atin pong konsepto ng pag-ibig na mayroon po tayo ngayon, na kailangan mo na magkaibigan o magkakilala muna. Ay kailangan magkakilala muna upang maging magnobya, ngunit sa panahon noon ay kailangan mo na silang ikasal bago magkakilala. Ngunit ang punto po dito ay dapat po tayong laging tumugon sa pag-ibig. Naway tulungan po tayo ng Diyos, lalo na sa pagsunod sa Kanyang kalooban at ng tunay na makatugon sa ating pagkakatawag bilang mandirigmang nobya. O sa English ay warrior bride. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan.
Panginoong Jesus, sa aming pagtulog sa iyo at pagtingin namin sa iyo, ramdam namin ang tamis ng iyong pag-ibig. Ang aming puso ay natutuwa at nasisiyahan. Na tuwing ikaw ay aming nadarama, kami ay natutuwa at puno ng kagalakan. Naroon ang kapayapaan. Panginoon, naway ang paningin namin, ang aming mga mata ay nakatuon lamang sa iyo. Na sa aming pag-iisip sa iyo ay lagi naming maalala ang iyong pag-ibig. May mga pagkakataon na marami kaming ginagawa, nasa isip namin na ang lahat ng ito ay para sa iyo, ngunit nais lamang namin, Panginoon, ang ituon ng aming paningin sa iyo. Mga kapatid, naway siyasatin po natin o kaya'y damhin po natin ang kabutihan ng Diyos, alalahanin ang kabutihan niya sa atin pong mga buhay. Ang mangingibig, ang kanyang buhok ay alon-alon, mahaba at nangingintab. Mas mahal pa kaysa ginto, kulay uwak ang katulad. Naway ituon po natin ang focus sa Diyos, makita ang kanyang pag-ibig, makita ang kanyang puso, at tanging pag-ibig niya ang mamalagi sa atin. Alam po natin na ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay napakalalim. Nasa ating pagtingin sa Kanya, nakikita po natin ang Kanyang pag-ibig. Mata niya ay mapungay parang ibon sa may batis, kalapati ang katulad at gatas pang panlinis. Ang kanyang mga pisngi, simbango ng isang hardin, mga labi parang liryo, nakasasabik na simsim. Kamay ay maganda, kay inam na pagmasdan. Suot niyang mga singsing, bato nito'y ubod mahal.
Wari garing ang katulad ng buo niyang katawan, naliligad ng pahiyas na safirong makikinang. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami na ituon ang focus sa Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, O Diyos, na higit na makita ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahan. Naway ang pag-ibig natin sa Diyos ay higit na lumalim at higit naming makita na ang aming pangingibig ay napakatamis at puno ng pag-ibig. Panginoon, ikaw lamang ang aming tanging minamahal. Mga kapatid maging nakikinig online, napakabuti ng Diyos, napakaganda ng Diyos. Siya ay walang katulad. Mga kapatid, sa ating pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos, sa atin pong mga upuan ay maaari po nating purihin ng Diyos ang ating mangingibig. Purihin po natin siya. Purihin po natin siya sa paraang nadidinig at nakikita natin. Tayo ay magpasalamat sa Kanya ng buong detalye. Purihin po natin siya. Panginoon, pinapasalamatan kita, pinupuri kita. Ang langit at lupa, walang anuman o sino man sa mundo ang katulad mo. Ang langit at lupa, tanging ikaw lamang, O Diyos. Ang naging handa na patnubayan ako at iligtas ako. Ikaw lamang may kapangyarihan na iligtas ako. Panginoon, sa aking pag-focus sa iyo, sa aking pagtingin sa iyo, nakikita ko, O Diyos, lalo na sa iyong mga mata, ay nakikita ko rin ang aking sarili. Panginoong Hesus, maraming salamat. Ang pag-ibig na mayroon ka para sa akin, ang iyong pag-ibig ang patuloy na tumutulong sa akin. Alam mo, O Diyos, na lahat ng aking ginagawa, pinipili mo pa rin, O Diyos, na mahalin ako. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ay akin ding pinupuri. Panginoon, maraming salamat dahil iyo ding nakaputong din sa iyo ang korona ng mga tinik at ito ay simbolo ng iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, ikaw ay napakaganda, ngunit pinili mo pa ring isuot ang koronang ito. Ikaw ay nasaktan para sa aming kaligtasan. Panginoon, maraming salamat, pinupuri kita. Panginoon, maraming salamat, pinupuri at pinapasalamatan kita. Panginoon, maraming salamat na sa kabila ng madaming mga pamilya na nangangailangan ng tulong at nakakaranas ng mga problema, sa
pagkakaroon ng problema sa mag-asawa o kaya ay pagkakaroon ng mga anak na may special needs. Ngunit alam namin, O Diyos, na Ikaw ang patuloy na tumutulong sa amin. Panginoon, alam mo na madami sa mga pamilyang ito ay nakakaranas ng mas marami pang mga problema. Ngunit na nakikita namin, O Diyos, ang iyong habag at biyaya. Nakikita namin ang iyong habag at biyaya. Ginamit mo, O Diyos, ang iyong haliking ulap at apoy upang mapagpala ang mga pamilyang ito. Nakikita namin, O Diyos, ang mga pagbabago. Bawat isa sa kanila ay napapabago dahil sa iyo. Dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong katotohanan, sila ay higit na napagpapala. Nakakatindig pa sila upang magdisipulo. Panginoon, dahil sa iyo ay naroon ang iyong pag-alala para sa kanila. Ikaw ang Diyos na tumutugon at nagliligtas sa kanila. Panginoon, naroon ang pagkilala na dahil sa iyo ay mayroong katugunan sa lahat ng bagay. Panginoon, na kahit na mahirap, maaaring hindi man mabago agad ang sitwasyon na mayroon kami, ngunit alam namin, O Diyos, na Ikaw ay kapiling namin. Alam namin, O Diyos, na naroon ang iyong pag-ibig. Panginoon, naniniwala kami na ang lahat ng ito ay dahil sa iyong habag at biyaya. Ngayon ay atin pong ibahagi kung gaano kabuti ang ating mangingibig. Upang makita po natin ang kalooban at ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa po sa atin.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ang iyong pag-ibig, ang iyong habag at biyaya ang siyang nasa amin. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, ang iyong ginagamit upang mas lumapit kami sa iyo. Panginoon, nais namin sabihin sa iyo na mahal ka namin. Panginoong Hesus, minamahal kita. Dahil ikaw ay napakabuti sa akin. Ikaw ay napakabuti. Handa kang tanggapin ako. Minamahal mo ako. Panginoon, maraming salamat. Alam mo na ang Diyos ay maraming nagawang mabuti sa iyong buhay. Narito ang Diyos ay laging nagmamahal po sa atin.
Napansin po natin kung paanong ang nobya ay hindi handa na pagbuksan ang kanyang nobyo. Maaaring may mga pagkakataon na dahil sa atin pong buhay, alam natin na naroon ang pagtawag ng Diyos, ngunit lagi nating tinutugon sa Kanya na hindi pa maayos ang ating pinansyal na aspeto, kailangan tayo ng ating mga pamilya, kung kaya hindi pa tayo handang tumugon sa Kanya. O kaya marami pa tayong mga problema, o kaya madami pa tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, hindi tayo karapat-dapat sa pagtugon sa Kanya. Sa pagkakataong ito, kung ikaw po ang taong ito, kung nasa ganito kang kalagayan, iyong sabihin sa Diyos, Panginoon, narito akong nananabik sa iyo. Alam mong ikaw ay tinatawag ng Diyos, ngunit alam mong, pakiramdam mong ikaw ay mahina at marami pang mga bagay na iniisip, ngunit alam mong ikaw ay tinatawag ng Diyos. Maaring ikaw ay magpunta sa harapan upang ikaw ay maipanalangin. Pakiramdam natin na marami pa tayong dapat na ihanda bago tumugon sa Diyos. Kayo ay amin pong nais na ipanalangin. Maaring meron din po sa inyo ang pakiramdam ninyo na sa tuwing kayo ay tumutugon sa Diyos ay mas lalong dumadating ang mga problema. Maaari po kayong tumindig at maaari po namin kayong ipanalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay at atin pong ipanalangin ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Kayo man po ay nandito or online, maaari po kayong manalangin. Panginoon, ayaw namin na lumiban sa iyong timing. Naway tulungan mo kami. Panginoon, kailangan namin ikaw ay aming nais. Ngunit may mga pagkakataon na hindi ka namin mahanap, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, ikaw ay nais namin. Naway tulungan mo kami, O Diyos.
Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Alam mo, Diyos, na ang iyong iglesia ay patuloy na inaatake ng kaaway. Ngunit, Panginoon, narito kami na patuloy na dumudulog sa iyo. Panginoon, alam mo ang nasa loob ng aming mga puso. Alam mo, O Diyos, ang laman ng aming mga panalangin. Panginoon, alam mo na kami ay naghahanap sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na laging maging handa. Panginoon, tulungan mo kami. Kami ay patuloy na dumudulog sa iyo. Panginoon, kami ay handa. Ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Hindi na kami matatakot, O Diyos, sa mga pagsubok. Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, bawat araw, kami ay narito na tumutugon sa iyo. Ikaw ay nais namin, O Diyos. Panginoon, nais ka naming matanggap. Panginoon, naway punuin mo ang iglesyang ito, punuin mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, minamahal ka namin. Hallelujah. Panginoon, iyong sinabi ng iyong pag-ibig ay narito. Panginoon, ikaw ay aming tinatanggap. Ito ang iyong iglesia. Kami ang iyong bagong nobya. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Panginoon, alam namin na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinapabayaan. May mga pagkakataon na dahil lamang iyon na kami ay natatakot. Hindi kami handa. Panginoon, nais namin sabihin bilang iglesia na kami ay nagpupuri sa iyo, ikaw ay aming minamahal. Ang iyong pag-ibig ay bukod tangi. Ang iyong mga salita ay puno ng kapangyarihan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan.
Panginoon, ikaw ay napakalakas, puno ng kapangyarihan. Ang iyong mga kamay ay puno ng kapangyarihan at ito po ang aming patuloy na nararanasan mula sa iyo. Na sa mga digmaan, ikaw ang aming natatanggap. Panginoon, ito ang aming naranasan mula sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Panginoon, naway tumugon ka. Panginoon, kami ay narito. Ito, O Diyos, ang iyong hardin. Ang mga hangin mula sa hilaga at kanluran ay darating. Panginoon, iyong ititindig ang iyong iglesia upang kami ay maging tunay na warrior bride, mandirigmang nobya. Kami ay makikipaglaban kasama mo. Alam namin kung sino ang aming haharapin, ang mga problema na aming haharapin. Maaaring makaranas kami, O Diyos, ng mga pag-atake mula sa kaaway. Ngunit alam namin, O Diyos, na ikaw ay narito. Ikaw ay kasama namin. At alam mo rin, O Diyos, na maging ang aming mga branch churches ay narito na tumitindig kasama mo. Alam mo, O Diyos, na mga bansa ay naritong kasama namin. Amin pong sinasabi na kami ay handa na makipaglaban para sa iyo. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay nais kong pagpalain ang bawat isa na tayo po ay mapuno ng pag-asa at ng pag-ibig na mula sa Diyos. Na tayo ay patuloy na daluhan ng Panginoon. Aking pinagpapalang bawat isa na tayo ay makatindi upang maging matibay na mandirigma, matatag na mandirigmang nobya ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa iyo, ikaw ay aking kaibigan. Lahat ay aking sasabihin sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay nais ko kayong pagpalain na kayo ay maging mas malapit sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon.